Ang aking mga magulang, para sa 10 na kapatid, ginawa akong lalaki at ipinadala sa palasyo bilang eunuko. Noong gabing iyon, 18 taon na ang nakalipas. Hindi ko makakalimutan. Meng Yuan, hindi pwedeng walang lalaki sa pamilya. At ang iyong kapatid na babae ay bata pa. Kailangan mong tiisin ito. Tandaan, mula ngayon, hindi ka natatawaging Meng Yuan. Zhou Chengjun ka na, anak ng isang kriminal na opisyal. Sinuhulan nila ang Verdugo. At nagtagumpay silang ipasok ako sa palasyo bilang eunuko. Sa sandaling iyon, namatay ako. Hindi lang ang pagkatao ko ang namatay. Ang Meng Yuan na dating naniniwala sa kanyang mga magulang at pamilya ay namatay. Makalipas ang 18 taon, kalalabas ko lang mula sa likod na hardin. At nakasalubong ko ang pamilya Meng. Pagkalipas ng 18 taon mula nang umalis ako ng bahay, ang aking mga magulang ay tumanda na, pero nakilala ko sila agad. Puno ng pambabala ang kanilang mga mukha. Ang nasa unahan ay marahil ang aking 10 na kapatid, si Zhou Chengjun. Sa likuran naman, nakita ko ang isang mukha na may 50% pagkakahawig sa akin. Iyon ay ang aking kapatid na si Meng Ro. Nang makita nila ang aking mukha, 4 silang nahinto. Para bang nakakita ng multo sa liwanag ng araw. Matagal na panahon ang lumipas. Ang aking ina ang unang naka-recover. Sa wakas ay naalala niya na mayroon pa siyang anak na babae. Mapatla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang labi. Isang mabagsik na ekspresyon ang kumislap sa mukha ng aking 10 na kapatid. Pagkatapos ay pinalitan niya ng isang mapagmahal na anyo. Ang ngiti sa kanyang mukha, at 18 taon na ang nakalipas. Ang ngiti na ipinakita niya nang ako ay isakripisyo ng aking mga magulang upang pumalit sa kanya, ay eksaktong pareho. Parehong nakakasuka. Napaurong ako ng 2 hakbang dahil sa pagkasuklem. Ang aking ina ay laminggalinga sa paligid. Nang walang tao, lumapit siya at hinawakan ako. Meng Yuan, ito ang iyong kuya Meng Yu. Ang bagong top scorer ngayong taon. Ngayon, ang emperador ay naghanda ng piging sa palasyo. Ito ay para tawagin ang iyong kapatid. Ngayon, nakita mo kami. Dahil lahat ito ay dahil sa iyong kapatid. Ang pagmamalaki at kayabangan sa kanyang mukha ay sumakit sa aking mga mata. Ang dating anak ng isang kriminal na opisyal, ay biglang naging ang pinakatanyag na bagong top scorer. Samantalang ako, kapalit niya, ay naglakad ng may takot sa malalim na palasyo sa loob ng 18 taon. Ang galit ay nagpang-inig sa aking boses. Dahil sa kanya, ibig mong sabihin, dahil pinalitan ko siya bilang anak ng isang kriminal na opisyal, at pumasok sa palasyo sa loob ng 18 taon, dapat ba akong magpasalamat sa kanya? Bago pa man matapos ang aking mga salita, isang sampal ang hamampes sa aking mukha. Sa gitna ng paghiging sa aking tenga, nakita ko ang galit ng aking ama. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Anong anak ng isang kriminal? Si Meng Yu ang nag-iisang anak ng pamilya Meng. Siya ang top scorer na hinirang ng emperador. Paano mo siya basta-basta maaaring idawit? Masakit ang aking pisngi na parang nasusunog. Ngunit ang puso ko ay lumamig na parang itinapon sa nyebe. Kung sasabihin ko na noong kabataan ko'y nahirapan akong mabuhay sa loob ng palasyo, umaasa pa ako sa pagmamahal ng pamilya. Ngayon, ang huling bahagi ng dugong pagmamahal ay nawala na rin sa kanilang masasakit na salita. Bago pa man ako makabawi mula sa sakit, mahigpit akong kinurot ng aking ina. Ikaw na walang hiya. Sa loob ng palasyo, maglalakas loob ka pang magsalita ng walang katotohanan. Gusto mo ba kaming patayin? Dahil sa sakit, itinulak ko ang aking ina. Si Meng Ro ay mabilis na aynalalayan ang nanay at tumingin sa akin na may paghamak. Tama na, nanay, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Siya ngayon ay si Zhou Chengjun at walang kinalaman sa pamilya Meng. Umalis na tayo mamaya ay kailangan pa nating makipagkita sa emperador. Si Meng Yu ay may pekeng pag-aalala sa mukha at inabot sa akin ang panyo mula sa kanyang bulsa. Sis, panasan mo ang iyong mukha. Alam kong maraming taon kang nagdusa sa palasyo. Ngunit ang gusto ng mga magulang ay para sa ikabubuti ng pamilya Meng. Huwag mo silang sisihin. Huwag kang mag-alala, sa hinaharap ay hahanap ako ng pagkakataon. Mamamanhik ako sa emperador, para palayain kanya mula sa palasyo. Nang sabihin iyon ni Meng Yu, agad na tumutol ang mga magulang. Hindi pwede. Anak ko. Kung pupunta ka sa emperador upang mamamanhik. Kung sakaling mapansin ng emperador na may mali, kapag nalantad ang katotohanan, masisira ang iyong karera. Tama, ang maliwanag na kinabukasan at kayamanan ng pamilya Meng, ay hindi dapat masira dahil sa kanya. Ang nasa tabi na si Meng Ro ay tinitigan ako ng ilang saglit, bigla siyang ngumiti. Ang paghamak sa kanyang mga mata ay hindi may tago. Sige na, kuya. Huwag kang laging mabait at magpakamabuting tao. Gusto mong ipagsapalaran na mapugutan ng ulo para lamang mailabas siya sa palasyo. Ngunit baka ayaw pa niyang lumabas. Siya, isang babae, sa loob ng 18 taon sa palasyo, hindi natuklasan ang kanyang pagkatao. Sino ang may alam kung anong paraan ang ginamit niya upang mabuhay? Baka nga masaya siyang magpainit ng kama para sa kanyang ninong. Napangisi ako ng malamig. Ninong.
Ang tinutukoy ba niya ay ang emperador? Pasensya na, hindi kami ganoon kalibog. Kung maririnig iyon ng taong madaling magalit, baka sobrang magalit siya. Wala akong ninong. Ngunit kung ako'y mananatili o aalis sa palasyo, ay hindi ninyo dapat ipag-alala. Ang mga magulang ay tumingin sa akin na may paghamak. Ang tingin iyon ay parang tumitingin sa pinakamababang puta sa brothel. Si Mengro ay ngumisi ng may pagkasuklem. Tingnan mo, sinabi ko na ayaw niyang lumabas ng palasyo. Kuya, masyado kang mabait, wala kang dapat ipag-alala, umalis na tayo. Huwag nating papaghintayin ang emperador. Kung sakali, sa hinaharap pag pumasok na ako sa palasyo at maglingkod sa emperador, aalagaan ko na lang siya. Ang salitang aalagaan, ay binigkas niya ng may diin. Kahit sino ay maririnig ang kahulugan nito. Si Meng Yu naman ay nakahinga ng maluwag. Ngumiti siya ng may kapanatagan. Nagaan ang loob ko dahil sa sinabi mo, Ate Ro. Sa huli, kasalanan ko pa rin sa kanya. Sa sinabing iyon, muling naawa ang mga magulang kay Meng Yu dahil sa sobrang pagiging matino nito. Ako naman, habang takip ang mukha, aalis na sana. Para hanapin ang mga gwardya at bugbugin ng husto ang mga walang hiya na iyon. Nang marinig ang sinabi ni Meng Ru, napahinto ako. Pumasok sa palasyo. Siya, lalong nag-alabang apoy sa dibdib ko. Ngayon ay suot ko ang matagal ko nang hindi nadadamit na asul na kasuotan ng palasyo. Dahil pinipilit ng mga ministro ang emperador na kumuha ng mga babae sa palasyo, at si Meng Ro ay nangangahas pang sabihin sa harap ko na gusto niyang maging babae ng emperador. Imposible, napangiwi ako sa galit at akmang haharapin siya. Nang makita ni Meng Ro ang ngisi ko, tinuro niya ako ng may inis. Ikaw na basurang sumisiksik sa matandang beteng, mababang uri, ang kapal mong tumawa sa akin. Ang kapatid ko ay top-notcher. Pagkatapos ng pagharap sa emperador ngayon, kung gusto kong pumasok sa palasyo, napakadali lang. Tama, Ate Ro. Huwag kang mag-alala. Balita ko, malapit nang maganap ang pagpili ng mga babae. Kapag nasa tabi na ako ng emperador, babanggitin kita. Siguradong mananatili ka sa piling ng emperador. Namula si Meng Ro. Ang mga magulang ay nagmamalaki rin. Para bang ang kanilang anak ay nasa palasyo na at pinapaboran. Namumula ang mukha ng ama. Ha 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 ha. Ang anak kong lalaki ang humahawak sa kapangyarihan sa palasyo. Ang anak kong babae naman ay manggang anak ng prinsipe sa loob. Sa oras na iyon, ang emperador ay magiging manugang natin. Hindi ba't mas mataas pa tayo sa emperador? Talagang magbibigay tayo ng karangalan sa pamilya Meng. Pumitlag ang noo ko. Ang lakas ng loob nila, akala yata hindi sila mamamatay. Nang ahas silang magsabi ng ganyan sa loob ng palasyo, parang ayaw na nila ng ulo nila. Si Meng Yu naman ay kinakabahang lumingon-lingon. Nang makita na kaming lang ang nasa hardin, saka siya nakahinga ng maluwag. Sa kanilang kasakiman, at sa kanilang kaduwagan, napangiwi ako. Ang tapang ninyong sabihin iyan. Hindi ba kayo takot na lipulin ang buong angkan ninyo? Nang yumangal ako, namulasi sa galit, tinitigan niya ako ng masama. Tumahimik ka, tiningnan ako ng ina. Umikot ang kanyang maulap na mga mata. Bigla niyang hinayla ang nag-aalborotong ama. Tama na, Ale. Konting boses lang. Nasa palasyo tayo. Pagtingin niya sa akin. Pumalit ang pamilyar na pagsuyo. Huaner, nasa palasyo ka na ng 18 taon. Nakita mo na ba ang emperador? Ano ang paborito niyang kainin? Anong uri ng babae ang gusto niya? Siya, tingnan mo nga siya, mukhang dukha. Paano siya makakakita ng emperador? Napangiti ako nang walang pakialam. Talaga. Siguradong magugulat ka. Nakita ko na ang emperador, at hindi lang iyon. Responsable pa ako sa paglilingkod sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Meng Ro sa hindi makapaniwala. Paano nangyari? Tumawa rin si Meng Yu nang may pag-aalinlangan. Sige na, kapatid. Hindi mo kailangang magkunwaring maayos ang iyong buhay. Kung talagang naglilingkod ka sa tabi ng emperador, paano ka makakasuot ng pinakamababang uri ng damit na kulay asul? At saka, sino ba ang hindi nakakaalam na sa tabi ng emperador ay iisa lang? Si An Ganggang ang personal na naglilingkod. Kahit na talagang nakita mo ang emperador, maaaring ilang sulyap lang mula sa malayo. Bago ako makasagot, natatawa na si Meng Ro habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ganoon pala. Ate, gusto mong magpanggap na may kaya kahit wala. Magkunwari ka naman ng mas makatotohanan. Nakakatawa talaga. Ngumiti lang ako ng may malalim na kahulugan. Kung alam mo lang, ang unang taong nakikita ko araw-araw paggising ay ang emperador. Tiyak na mamamatay ka sa galit. Tiningnan ako ni Meng Ro ng may pikit na mga mata. Napakunot ang noo sa pagkasuklem. Pagkatapos ay nagsalita ng may pag-aalala kina tatay at nanay. Nanay, ang mukha ng kriminal na ito ay kamukhang kamukha ko. Kapag nakapasok na ako sa palasyo, kung sakaling matuklasan ng iba, at masundan ang mga bakas at malaman ang nangyari noon, ano ang gagawin? Nang marinig ito ni nanay, namutla siya. Sobrang nag-alala. Tama,
Kung matuklasan, sa oras na iyon, ang pamilya Meng natin ay masisira. Nagpalamig din ng mukha si tatay. Ang bagay na ito ay hindi dapat matuklasan. Pagkasabi, sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang pumatay na intensyon. Nagulat ako sa aking puso. Lumingon ako at gusto kong tumakbo ng mabilis. Si Meng Yu ay mabilis ang mata at kamay, at hinawakan ako ng mahigpit. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang makalaya, ngunit ang pagkakaiba ng lakas ay napakalaki. Napagod ako at humihingal. Hindi pa rin ako nakalaya. Si Meng Ro ay lumapit ng may ngiti, at diretso siyang sumampal sa aking mukha. Ang sakit kaya halos lumuha ako. Nakakainis. Kahit ang emperador ay hindi basta-basta sumasampal sa akin, magmumura na sana ako. Ngunit kumuha si nanay ng maruming panyo na hindi na makita ang kulay, at isinuksok sa aking bibig. Walang pakundangan na hinawakan ni tatay ang aking braso, at hinayla ako sa isang lugar na nakatago. Gusto mo pang tumakbo, at may lakas ka pang sumigaw para may makarinig, hanggang sa hilahin ako sa artipisyal na bundok. Si Meng Ro ay lumapit muli ng may masamang ngiti. Sa kanyang kamay ay may hawak na mabigat na hairpin. Ate, huwag mo akong sisihin sa aking kalupitan. Sino ang nag-utos sa iyo? Isang mababang katayuang unit, na magkaroon ng mukha na kamukha ko. Ako sa hinaharap ay isang kagalang-galang na asawa ng emperador. Anong karapatan mo na maging kamukha ko? Pagkasabi, ang hairpin ay itinutok niya sa aking mukha. Sa aking pagmamadali, sumipa ako ng malakas, at naiwasan ko ang hairpin ni Meng Ro. Halos lumuwag ang aking kamay bago ako makalaya mula sa pagpigil ni Meng Yu. Hindi ko na pinansin ang sakit, at hinugot ang maruming panyo sa aking bibig. Lakas ng loob. Ako ang emperatriz. Sabay-sabay ang kilos nila, napuno ng katahimikan ang paligid. Hey, hindi napigilan ni Meng Ro ang pagtawa. Ha ha ha, baka may pagkagumon ka. Ikaw, Reyna pa. Ha ha ha. Tumawa rin si Meng Yu. Sino bang hindi alam na ang Reyna ay anak ng mataas na opisyal ng pananalapi? Kung mag-iimbento ka ng kwento, dapat ay makatotohanan naman. Ang mga magulang at si Meng Yu, na unay natakot, ay mabilis na natauhan. Ang tingin nila sa akin ay para akong baliw. Pumulot ako ng bato at hinawakan ito sa aking kamay. Sinikap kong manatiling kalmado. Isipin ninyong mabuti. Kung saktan ninyo ako, hindi kayo patatawarin ng emperador. Si Meng Ro ay tumawa ng halos lumuha. Ha ha ha, bobo kong ate. Kung ang sinasabi mo ngayon ay tungkol sa iyong mabuting ninong, maaari kaming maniwala. Sinasabi mong ikaw ang Reyna. Iniisip mo bang tanga kami? Sino ang maniniwala? Tumingin sa 4 na tao sa harap ko. Tila hindi man lang sila natinag. Hindi ko mapigilan ang pagsisisi. Kung alam ko lang na magpapanggap akong unit at lalabas ng palasyo ngayon, ay makakasalamuha ko sila. Siguradong hindi na ako lalabas. Pero pinaalis ko na ang mga bantay. Talagang gusto kong may matawag na tutulong sa akin, pero wala akong matawagan. Kinuha ni Meng Yu ang chopsticks mula kay Meng Ro. Ang titig niya sa akin ay madilim. Ate Yuan, para ito sa ikabubuti ng pamilya Meng sa susunod na 100 taon. Kapag naging punong ministro na ako, at si Ate Ro ang mamamahala sa harem, ang pamilya Meng ay magiging isang makapangyarihang angkan. Ang mga susunod na henerasyon ng pamilya Meng ay maaalala ang iyong sakripisyo, kaya huwag ka nang lumaban. Kakalmutin namin ang iyong mukha. Para wala kaming alalahanin sa hinaharap, ang magsakripisyo para sa pamilya Meng ay isang karangalan para sa iyo. Pagkasabi noon, sunod-sunod siyang lumapit sa akin. Inihagis ko ang bato sa kanya. Umikot ako at tumakbo. Hindi ko inaasahan na sa likod ko ay isang lawa. Aksidente akong nahulog dito. Saklolo. Hindi nagtagal, muntik na akong lumubog sa ilalim. Sa aking paningin na lumalabo, nakita ko si Meng Ro na hinawakan ng mga magulang ko na gustong sumugod. Tatay, nanay, siya mismo ang nahulog. Ang kanyang pag-iral mismo ay isang panganib. Mas mabuti na samantalahin ang pagkakataon. Lalo akong nataranta sa puso. Kitang-kita na naimpluwensyahan ang mga magulang ko ng kanyang sinabi. Ilang segundo silang nag-alinlangan sa kanilang mga mukha, pagkatapos ay pinalitan ng ganap na kalupitan. Nakatayo sila sa tabi ng lawa na may malamig na mga mata. Pinapanood nila akong unti-unting lumulubog. Bago ako pumikit, 4 na tao ang nanunood ng malamig, kahit na may pag-asa sa kanilang mga mata. Sa pusong puno ng galit, may pumasok sa tubig. Hinawakan ang balikat ko at hinayla ako paitaas. Umuubo ng malakas at matagal. Ang tubig na nainom ko ay inubo ko palabas. Sa wakas ay nakahinga ako ng hangin. Ang taong sumagip sa akin ay iniwan ako sa tabing dagat. Umurong ng ilang hakbang at tiningnan ang pamilya Meng. Nang makita ng pamilya Meng na hindi ako namatay, at nailigtas pa ng isang estranghero, nagalit sila sa kanilang loob, namumutla ang mukha. Ngunit pinilit na maging kalmado at lumapit. Si Meng Yu ay nagpakitang malakas at nagsalita. Sino ka? Ako ang bagong kampyon sa eksamen. Bakit hindi ka lumuhad sa harap ko?
Sa wakas ay nakabawi ako mula sa pagkabulunan. Itinaas ko ang aking ulo upang makita kung sino ang nagligtas sa akin. Sa sandaling tumingin ako, ang gwardya ay tumingin sa aking mga mata, at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod nang may malakas na lagapak. Si Meng Yu sa likod ko ay medyo kinakabahan pa. Ngunit nang makita ito ay nakahinga ng maluwag. Ngumuso siya ng mayabang at sinabing, buti naman at marunong kang bumasa. Kami ng aking pamilya ay pupunta sa palasyo para sa isang piging. Nakita naming nahulog ang munting eunuko sa tubig, ngunit walang marunong lumangoy. Buti na lang napadaan ka at iniligtas siya. Nang marinig ko ito, gusto kong tumalon at sampailan siya. Sila talaga ang gustong patayin ako. Ngayon ay nagmamadali silang maglinis ng sarili. Pagkatapos magpanggap ni Meng Yu, yumuko siya para pagbantaan ako. Binabalaan kita. Hindi pa siya tapos magsalita. Ang gwardyang nakaluhod sa tabi, ay inilapat na ang kanyang punyal sa leeg niya. Si Meng Yu ay galit na galit, ngunit nang makita ang mga mata ng gwardya na puno ng pagpatay, ang kanyang sasabihin ay nabulunan. Ang kanyang ama, ina, at si Meng Ro sa likod ay gustong sumugod. Ngunit isang tingin lamang ng gwardya ay pinatahimik sila. Namumutla si Meng Yu at sinabing, ako ang kampyon. Mangangahas ka bang patayin ako? Ang gwardya ay hindi natakot sa sinabi niya. Sa halip ay magalang na tumingin sa akin. At nang makita ang aking pisngi na namumula, ang kanyang tingin kay Meng Yu ay lalong naging mapanira. Nang makita ni Meng Yu na ang gwardya ay hindi natatakot sa kanyang posisyon, namula ang kanyang mukha sa galit, ngunit dahil sa patalim sa kanyang leeg, hindi siya gumawa ng padalos-dalos. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Naalala ko na, ang taong ito ay bantay ng emperador. Dati, nilason niya ang sarili para hindi magsalita ngunit ayaw niyang ipagkanulo ang emperador. Siya ay pinagkakatiwalaan ng emperador. Tiyak na nakilala rin niya ang aking pagkatao. Nang makita niyang ganoon ako kaimportante sa gwardya, si Meng Ro sa likod ay nagsalita ng may pagtitiwala, na para bang alam niya ang lahat. Ito ba ang dati mong kasintahan? Bakit hindi mo pa siya paalisin sa kuya? Ang kanyang mga magulang sa likod ay halos hindi na makatayo sa pagkabalisa. Nanginginig ang boses ng ina. Ikaw na suwail na anak, bakit hindi mo pa ipaalis si Yu? Kung nasaktan mo ang aking Yuer, kaya mo bang panagutan? Si Meng Yu ay nagpilit na maging kalmado at nagsalita. Basta't mananahimik ka tungkol sa nangyari ngayon, maaari ko kayong pakawalan. Hindi ko kayo isusumbong sa emperador. Malapit na akong mag-utos sa gwardya. Bigyan muna ng saksak ang mga maingay na ito. Mula sa tabi ay narinig ang isang marangal na boses. Sino ang gusto mong isumbong, Scholar Meng? Lumabas si Xiao Heshuan na nakasuot ng matingkad na dilaw. Ang pamilya Meng ay natakot at lumuhad. Hindi pa ako nakakabawi ng lakas. Patuloy akong nakaupo sa lupa. Hinaranggan ako ng husto ng mga gwardya. Si Meng Yu ay natakot at namutla ang mukha. Nauutal siya at hindi makapagsalita. Si Meng Ro naman ay naglakas loob na palihim na tumingin kay Xiao Heshuan. Si Xiao Heshuan, sa hindi malamang dahilan, ay tumingin din kay Meng Ro. Si Meng Ro ay tuwang-tuwa at namula ang pisngi. Agad siyang natuwa. Bago pa magsalita ang iba, nagpakita si Meng Ro ng mahiyaing ngiti. Nagsimula siyang magpaliwanag sa harap ni Xiao Heshuan. Maliwanag na pagtingin ng emperador. Sumama kami sa aking kuya sa palasyo para sa piging. Naligaw kami. Nagkataong nakasalubong namin ang isang eunuch na nahulog sa tubig. Sino ang mag-aakala na ang gwardyang ito ay nagligtas ng tao? Biglang kumuha ng kutsilyo. Inilagay sa leeg ng aking kuya. Ang mga magulang ay mabilis na tumango. Maliwanag na pagtingin ng emperador. Wala kaming kinalaman dito. Yung gwardya at eunuch. Natatakot na mahuli namin ang kanilang relasyon. Kaya gusto nilang patayin kami para manahimik. Ang emperador ay tumingin ng may interes sa gwardya. Oh, hindi ko alam na si Guard Pei ay may ganitong hilig. Si Guard Pei ay nanigas nang marinig ito. Mapagpakumbabang yumuko. Si Meng Yu sa tabi ay hindi inaasahan na kilala ng gwardya ang emperador. Nang marinig ito sa emperador, agad siyang natakot at namutla. Itinuwid ang kanyang katawan para harangan. Ako sa likod, paulit-ulit na humingi ng tawad. Patawarin ako, hindi ko alam na ang gwardyang ito ay tauhan ng emperador. Mangyaring parusahan ako. Si Xiao Heshuan ay abala sa paghahanap sa kanyang imperatress. Walang panahon para sa walang kwentang bagay na ito. Agad siyang pumaway. Sige na. Nagmamadali akong maghanap ng tao. Ang usapin ni Guard Pei, pag-usapan na lang mamaya. Pagkatapos, narinig ko si Meng Yu na huminga ng maluwag. Nakaupo ako sa lupa. Noong una, puno ako ng sama ng loob at gusto kong magreklamo kay Xiao Heshuan. Nang marinig ko ang boses ni Meng Yu, biglang may naisip ako. Nagbago ang isip ko. Hindi ba sila naniniwala na ako ang imperatress? Kaya gusto kong makita. Kapag natagpuan ako ni Xiao Heshuan, kung gaano kasaya ang magiging mukha nila. Sa pag-iisip nito, ibinaba ko ang aking ulo.
Ang maliit na kilos na ito, ay biglang napansin ni Xiao Heshuan sa harap. Huminto siya sa pagliko at pag-alis. Tumingin siya sa akin ng matalim. Ang hininga ni Meng Yu na kagagaling lang ay biglang nanibago, nang makita si Xiao Heshuan na papalapit sa amin. Nagmamadaling nagsalita si Meng Yu, pawis na ang leeg. Kamahalan. Malapit na magsimula ang piging. Pumunta na po kayo. Ayon sa gusto ni Meng Yu, tumigil ang mga hakbang ni Xiao Heshuan. Tiningnan niya si Meng Yu nang walang emosyon. Pilit na kumalma si Meng Yu. Sa likod, ngumiti ako ng malamig, mabuti. Nagduda si Xiao Heshuan kay Meng Yu. Ang pakikialam na ito ngayon, mukhang sisiyasatin ni Xiao Heshuan ng malinaw. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, inutusan ni Xiao Heshuan si Yunek An, sabihin sa mga tao sa gate, huwag harangin ang reyna. At magtalaga ng ilang bantay para protektahan siya. Siguraduhing ligtas ang reyna, umalis si Yunek An pagkatapos utusan. Naguguluhang tumingin si Guard Pei. Gusto niyang sabihing narito ang reyna. Dahan-dahan akong nagsalita sa likod niya. Kamahalan, hinahanap niyo ba ako? Pagkasabi ko pa lang, biglang lumingon si Xiao Heshuan. Nang makita niya ako, napuno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa akin. Inayos niya ang gusot kong buhok. Medyo nanginginig ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang namumula kong pisngi. Ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Sino ang gumawa nito? Ang boses ay puno ng kapangyarihan, at may galit ng emperador. Pagkasabi pa lang, nakaluhod na ang lahat. Ang mga magulang, Meng Yu, at Meng Ro ay nanginginig sa takot. Inilihis ko ang tingin ni Xiao Heshuan mula kay Guard Pei. Tama na, hindi naman makapagsalita si Guard Pei. Bakit mo siya sinisisi? Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo na ako makikita ngayon. Namula ang mga mata ni Xiao Heshuan. Binuhat niya ako at ipinatawag ang manggagamot. Sa pagdaan sa pamilya Meng, malamig ang tono niya. Dalhin ang mga taong ito. Biglang may mga hiyaw na nagmamakaawa. Ayaw ko nang marinig. Inilibing ko ang aking ulo sa kanyang dibdib at umiyak. Akala ko hindi ko na siya makikita. Tumigil si Xiao Heshuan. Narinig ang aking pag-iyak. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Ang boses ay puno ng takot at pagmamahal. Tang-tang, pasensya na. Hindi na kita hahayaang masaktan. Huwag kang mag-alala, lahat ng nanakit sa iyo ay hindi ko palalampasin. Narinig ko ang pagpatay sa kanyang tono. Ngunit naramdaman ko na lang ang kapanatagan. Samilong ako sa mainit niyang yakap. Inipit ko ang aking mga mata dahil sa antok. Mabuti, naisip ko. Buti na lang nakahanap ako ng hindi matitinag na sandalan. Ang pananakit ng pamilya Meng sa akin. Mababawi ko ang bawat isa. Mabilis na dumating ang manggagamot. Humihingal na dumating. Binigyan ako ng pamahid para sa pamamaga, dahil takot na baka magkasakit ako sa lamig. Nagreseta rin ng gamot para maiwasan ang sipon. Buong oras akong yakap ni Xiao Heshuan habang pinapahiran ako ng gamot ng manggagamot. Halos umiyak siya sa awa. Pagkatapos, pinatulog niya ako. Pagod ka na sa buong araw. Matulog ka ng mapayapa, okay. Nandito ako sa tabi mo. Kapag nakatulog ka na, ako naman ang haharap sa mga walang hiya na iyon. Pagdating sa pamilya Meng, galit na galit siya, gustong-gusto niyang durugin sila. Medyo pagod na ako kanina. Nang marinig ko iyon, agad akong nagtaas ng ulo. Huwag kang makialam. Ako na ang bahala dito. Tiningnan ako ni Xiao Heshuan ng matagal. Sa wakas, pumayag siya. Ang handaan ngayon ay espesyal na inihanda ng emperador para sa mga iskolar. Ngunit lumipas ang kalahating araw. Hindi dumating ang emperador, kahit ang bagong kampyon ay wala. Ilang matataas na opisyal ang nakaupo nang hindi mapakali sa handaan. Nang ihagis ng mga gwardya na ipinadala ko ang pamilya Meng sa handaan. Ang ilang matatandang opisyal na inaantok, nanginginig ang balbas sa takot. May nakakilala na kabilang sa itinapon ay ang kampyon ngayong taon. Nagulat sandali, ngunit hindi naglakas loob na kumilos. Ang mga magulang ay itinulak ng bastos ng mga gwardya. Agad na napasigaw ng array, kayong mga gwardyang mapang-api. Alam niyo ba kung sino ako? Ang anak ko ay ang kampyon. Siya ay personal na ipinatawag ng emperador. Mahigpit na hinayla ni Meng Yu ang manggas ng kanyang mga magulang. Ang tingin ay parang tumitingin sa paninda. Patahimikin ninyo sila. Ang mga magulang ay umungol ng galit at tumahimik. Nang makita silang pumasok ni Xiao Heshuan at ako, nagmamadaling tumayo at yumuko ang lahat. Nang makitang mahigpit na hawak ni Xiao Heshuan ang kamay ko, namutla ang pamilya Meng. Tiningnan ko sila na parang mga asong nawalan ng tahanan. Nakayuko at nakaluhod sa ibaba. Sa wakas, medyo gaman ang pakiramdam ko. Muling sumulyap si Meng Ro sa emperador ng palihim. Nakita akong nakaengkanto sa tabi. Ang inggit at puot sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Nang nagkasalubong ang aming mga mata,
Dahan-dahan akong ngumiti ng may pagmamalaki. Narinig ko, ang bagong kampyon ngayong taon ay si Meng Yu. Walang bahala kong sinabi. Nakita kong nanigas si Meng Yu sa ibaba. Sumulong siya ng 2 hakbang na nakaluhod. Ang ulo ay nakayuko halos damaykit sa lupa. Ako si Meng Yu, yumuyukod sa emperador. Yumuyukod sa konsorteng si Laya Tanghaw. Isang malalim na katahimikan. Makalipas ang mahabang panahon, saka ako nagkunwaring naguguluhan at nagsalita. Ang mukha nitong si Meng Zuangyan ay kamukhang kamukha ng kriminal na si Jokuo. Biglang nanigas si Meng Yu. Natakot ang mga magulang at tumingala sa akin. Nang makita ang tingin ni Xiao Heshuan sa tabi, muli silang yumuko. Tuloy-tuloy akong naglakad papunta kay Guard Pei. Habang dahan-daang nagsasalita, sabi nila, si Jokuo ay may anak na lalaki. Mula nang ipanganak, may birthmark sa balikat. Nagmamadaling magsasalita si Meng Yu, pero mabilis na hinubad ni Guard Pei ang kanyang damit. Ipinakita ang birthmark sa kanyang balikat. Napasigaw ang lahat. Nagkunwari rin akong nagulat. Ay, kamahalan. Mukhang hindi sinasadyang nabunyag ko ang isang malaking lihim. Ang tingin ni Meng Yu sa akin ay puno ng hinanakit at galit. Matapos ang pagtataka ng ilang matatandang opisyal, lahat sila ay humihingi ng mahigpit na parusa kay Meng Yu, dahil ang kanyang ama na si Jokuo ay nagnakaw ng pera para sa kalamidad, na nagdulot ng maraming patay na tao sa kaharian. Naging magulo ang hukuman. Sobrang nagalit ang dating hari. Kung hindi lang dahil sa kapanganakan ng prinsesa noon, nagpatawad ang hari sa lahat. Kung hindi, papatayin ang buong angkan ng Zhou. Halos umiyak na ang mga magulang dahil sa pag-aalala. Paulit-ulit silang yumuyukod at sinasabing mali kami. Si Meng Yu ay kanilang nag-iisang anak na lalaki. Interesado akong nagsalita, talaga. Pero ipinatawag ko ang lokal na hukuman at mga kapitbahay ninyo. Sabi nila, si Meng Yu ay inampon lamang ninyo. Lalong namutla ang mga magulang. Hindi na sila nakapagsalita. Ang tingin sa akin ni Meng Yu ay para bang gusto akong hiwain ng libo-libong beses. Ngumuso ako dahil sa pagkayamot. Nagsusungit ako kay Xiao Heshuan. Kamahalan, ang tingin ni Meng Zuangyan ay nakakabahala sa akin. Tinakpan ni Xiao Heshuan ang aking mga mata. Nagbigay ng tingin kay Guard Pei. Pagkatapos, narinig ang hiyaw ni Meng Yu, kasabay ng mga sigaw ng mga magulang at ni Meng Ru. Nang tumingin muli, nawala na ang nakakabahalang tingin. Sa halip, ang mga matang namumula at mukha ng paghihirap ni Meng Yu. Mas maganda na ito. 4 silang damapa sa lupa at nagmamakaawa. Nangunot ang noo ni Xiao Heshuan dahil sa pagkayamot. Utos niya na ikulong si Meng Yu at patayin pagkatapos ng taglagas. Nagkagulo ang 4 sa ilalim. Ang pagsusumamo ni Meng Yu, ang iyak ng ina, ang hiling ng ama na kawan ako ay naghalo. Dalhin muna siya sa silid ng mga beteng. Dahil dapat siya ay naging beteng 18 taon na ang nakalipas. Unti-unting nawala ang hiyaw at pagsusumamo ni Meng Yu. Galit na umiiyak ang ina, sumisigaw. Anak ko, ang lahi ng aming pamilya Meng. Nang makita niya ang masaya kong ekspresyon na parang nanunood ng palabas, bigla siyang tumayo at may masamang tingin na sumugod sa akin. Kasalanan mo ito, suwail na anak. Pinatay mo ang iyong nakatatandang kapatid. Gagawin mong walang tagapagmana ang pamilya Meng. Sinipa siya ng guard sa tabi pababa. Sa susunod na segundo, may matalas na espada na sa kanyang leeg. Ang ama ay umubo ng dugo dahil sa pagkabahala. Ikaw, Meng Wan, siya ang iyong kuya. At ang iyong ina. Talaga bang gusto mong patayin sila ng sarili mong kamay? Maging taong walang katapatan at kabutihan. Si Xiao Heshuan sa tabi ay galit na galit, kumuyam ang kamao at gusto nang tumayo. Pinigilan ko siya. Pagkatapos, tumingin ako sa ama na may mapupulang mga mata. Nagpakita ako ng mapait na ngiti, walang katapatan, walang kabutihan. Siya ay si Zhou Chengjun, anak ng isang criminal, hindi siya ang aking kuya. Tungkol naman sa ina, wala akong masamang ina na gustong pumatay sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo ako at bumaba. Binigyan ko ng matinding sampal ang ina. Lahat ay nagulat sa aking ginawa. Huminga ako ng malalim. Pigil ang luha. Bumalik ako kay Xiao Heshuan. Ang ama at ina ay tila natulala sa aking sampal. Nakatayo sila ng tulala. Matagal bago sila natauhan. Pagkatapos, ang ina ay dahan-daang namula ang mga mata. Tumitingin sa akin nang hindi matatag ang paghinga. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang espada sa kanyang leeg. Gumapang siya patungo sa akin gamit ang mga kamay at paa. Anak ko, si Wan. Ang aking tunay na anak na babae. Nang marinig ang mga salitang iyon, para itong isang malakas na suntok sa ama. Nang inag ang kanyang katawan, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Unti-unti, namula rin ang kanyang mga mata. At ang ina, ay gumapang na sa tabi ko na may luha at sipon. Sinipa ko siya pabalik dahil naiinis ako.
Hanggang sa sandaling ito, sila ay parang naalala sa wakas, na mayroon silang tunay na anak na babae, at ang kanilang ipinagmamalaking anak na lalaki na nangungunang iskolar, ay isang ampon lamang. Biglang sinampal ng ama ang sarili niya. Ang kanyang boses ay may hikbi, "Yuaner, anak ng ama, patawad sa iyo." Ang ama ay nabulag ng kasakiman. "Nagkamali ako." Si Mengro sa tabi ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang ama at ina. Umiiyak siya sa akin. Isang pagsiklab ng galit ang dumaan sa kanyang mukha. "Ama, ina, ano ang ginagawa ninyo? Si kuya ay papatayin na. Ang angkan nating Meng ay matatapos na. Paano kayo makikiusap sa hamak na ito?" Pagkatapos ng mga salitang iyon, si Xiao Heshuan sa tabi ay hindi na makapagpigil. Ibinato niya ang isang punyal. Agad na naputol ang kalahating tainga ni Mengro. Sumigaw si Mengro sa takot, muntik nang mahimatay. Si Xiao Heshuan ay nangunot ang noo dahil inis. "Ang ingay. Pinapakita mong walang respeto sa aking reyna. Kung wala ang reyna sa tabi, patay ka na ng 800 beses." Si Guard Pei ay mabilis na lumapit. Pinatakpan ng panyo ang bibig ni Mengro. Pinakalma ko si Xiao Heshuan. "Sige na. Hindi ba tayo nagkasundo na ako ang bahala? Ikaw kasi, paano na ako mag-e-enjoy?" Nanlaki ang mata ni Mengro. Sa sandaling iyon, napilitan siyang maniwala. Talagang bigla akong naging ang pinakamamahal na reyna ng emperador. Ang tatay at nanay sa tabi ay nagmumukhang nagsisisi. Si Mengro naman ay may takip ang bibig, at hindi naglakas loob na tanggalin. Tanging yumuyukod sa akin. Nakaupo akong malamig sa tabi ng emperador. Pinapanood ang tatlo sa ibaba na sumusunod sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali, inangat ko ang kamay ng walang sigla. Ang mga espada sa ulo ng tatay at nanay, at ang panyo sa bibig ni Mengro ay sa wakas inalis. Nakalaya na sila. Agad na gumapang sa akin ang tatlo. Paulit-ulit silang nagsasabi, "Yuaner, anak ko, alam ni inay ang mali namin, iisa lang tayong pamilya. Yuaner, ikaw talaga ang swerte ng pamilyang Meng. Patawarin mo kami, tatay at nanay. Sa loob ng maraming taon, laging nasa puso ka namin. Ate, alam ko na mali ako. Inosente ako. Noong mga panahong iyon, 2 o 3 taong gulang lang ako. Wala pa akong alam. Pinakikinggan ko ang kanilang mga palusot. At parang nakakatawa. Isang pamilya. Hahaha, hindi ako ang apelyidong Meng." Nagtaka ang tatlo nang marinig ito. Ngumiti ako. "Kanina, ang swerte ng pamilyang Meng na si Meng Yu. Hindi ba sinabi niya sa inyo? Ang kasalukuyang reyna ay anak ng ministro ng pananalapi. Ang pangalan ko ay Yalingtang. Anak ako ng ministro ng pananalapi. Ako ang reyna ng buong kaharian. Hindi ako kabilang sa pamilya Meng." Tuluyang nagulat ang tatlo. Tanging nanginginig nilang katawan. Tiningnan ko ang dating mayabang na si. "Kanina, sinampal mo ako, bastos ka. Gwardya, ibalik ninyo sa kanya ng 10 beses." Pagkasabi ko pa lang, lumapit ang malaking gwardya. Binigyan ng matinding sampal ang tatay na nagmamakaawa. Agad na may lumabas na dugo sa bibig ng tatay. Ngumiti ako. Ituloy. Di nagtagal, umalingaw-ngaw ang malakas na sampal sa handaan. Nang makita kong natanggal ang ngipin ng tatay, at namamaga ang mukha, "Reyna, nakikiusap ako, pakiusap, patawarin mo kami. Alam na namin ang mali namin." Ngumiti akong tila walang masamang balak. "Huwag mag-alala, ikaw naman. Ginamit mo ang maruming basahan para takpan ang bibig ko, at pinisil mo ako. Hindi naman ako mapaghiganti. Ganito na lang, ang panyo sa Cobeta ang gagamitin para takpan ang bibig mo." Ang ina ay natakot at umatras. Mabilis. Ang mga gwardya sa likod ay lumapit at kinuha ang napakaduming tela. Isinara ang kanyang bibig. Si Mengro sa tabi ay takot na namumutla ang mukha. Umiiyak siya ng labis. Siya ay gumapang patungo kay Xiao Heshuan. Hinawakan niya ang binti ni Xiao Heshuan. "Emperador, iligtas mo ako. Wala talaga akong alam. Pakiusap, Emperador, iligtas mo ako." Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kaawa-awang mukha, umaasang makakuha ng awa mula kay Xiao Heshuan. Si Xiao Heshuan ay natakot at sinipa siya palayo. Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya ay nagsasabing hindi ako. Wala ako. Si Mengro ay gumapang muli palapit. "Emperador, maawa ka. Maaari kitang pagsilbihan kasama si ate. Pakiusap, Emperador, iligtas mo ako." Hindi ko na kaya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang buhok, paayla pataas. "Tungkol sa iyo, Mengro, gusto mo hindi lang sirain ang mukha ko. Gusto mo rin akong lunurin, para pumasok sa palasyo at maging asawa ng emperador." Nagsalita ako. Si Xiao Heshuan ay natakot at umatras ng isang hakbang. Ngumiti ako. "Hindi mo ba narinig ang chismis? Ang emperador ay takot sa asawa. Kaya walang silbi ang humingi sa kanya." Sa sandaling mahulog ang mga salita ng mahina, si Mengro ay natakot at nanlaki ang mata. Inihagis ko siya sa tabi ng mga gwardya.
Sirain ninyo ang kanyang mukha, para makita kung maglalakas loob pa siyang manligaw sa emperador. Si Mengro at ang mga ministro sa tabi ay nanginginig sa takot. Ang mga gwardya ay lumapit ng dahan-dahan. Si Mengro ay napasigaw ng labis sa takot. Ang kanyang mukha ay mabilis na sinira ng mga gwardya. Isang magandang handaan. Ngayon ay puno ng pagmamakaawa ng 3 tao. Sigaw at bahagyang amoy ng dugo. Naghikab ako dahil sa antok. Sige, tawagin ang manggagamot para tingnan. Huwag hayaang mamatay sila. Pagkatapos, itapon sila sa kulungang tubig. Para maranasan din nila ang sakit ng malunod. Sa likod, naririnig pa rin ang iyakan at pagmamakaawa. Si Xiao Heshuan ay kumuha ng panyo at maingat na pinunasan ang aking kamay. Hinawakan niya ako at inuwi sa palasyo. Pagkatapos, narinig ko na si Meng Guyo ay nagpakamatay kinabukasan matapos maligo. At ang aking ama, ina, at kapatid na babae ay namatay matapos malunod sa kulungang tubig ng 3 araw. Bago mamatay, paulit-ulit nilang sinasabi na paumanhin sa akin. Pagkasabi sa akin ng mga gwardya, itinapon ko na lang sa isip. Hindi na sila pamilya ko. Kaya wala akong pakialam kung ano ang nangyari sa kanila. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang mga ministro ay hindi na basta-basta magmumungkahi na mag-asawa ang emperador. Natatakot sila na kung ipapasok ang kanilang anak na babae, ay pahihirapan ko ng husto. Ang aking masamang reputasyon na malupit at mapanibughuin ay kumalat. Pero wala akong pakialam. Tumuntong ako sa hirap upang maabot ang posisyong ito. Hindi ko naramdaman na mali ang maging malupit para sa aking sarili. Si Xiao Heshuan ay ako lang ang mahal. Ipinangako niya na hindi kukuha ng iba. At nabuhay ako sa magandang buhay. Sapat na iyon para sa akin.